Mga kapeso Pinoy, paano nga ba natin mamamaximize ang interest income sa SeaBank at CIMB? Mga kapeso Pinoy, simulan natin sa CIMB. Halimbawa, nag-deposit tayo ng 500,000 pesos noong November. Noong November kasi, meron silang 25% promo sa kanilang CIMB interest income. Sabihin natin na nagsimula tayo ng 500,000 at kapag na-meet natin yung average daily balance na at least 50,000, ibig sabihin 25% ang makukuha natin na interest income noong buwan na yon. Sabihin natin ngayon na 500,000 ang total average daily balance natin. Sabi, 3.5% daw ang makukuha natin na base interest dyan. Ang number of eligible days natin noong November ay 30 days. Ang CIMB annual number of days sa computation nila ay 360. I know, 365 days sa ating calendar. Pero sa computation nila, 360 days lamang ang gamit nila. Ang gross interest income natin sa 500,000 pesos na yan ay 500 times 3.5% times 30 days. I-divide natin ngayon sa 360 days. Ngayon mga kapeso, ang kikitain natin dyan ay nagkakahalaga ng i-divide natin siya sa 360 days, 1,458 pesos. Pero mga kapeso, meron tayong 20% na withholding tax. Kaya ang net interest na makukuha natin dyan times 80% na lamang ang mapupunta sa atin ay 1,166 pesos. Pero kasama sa promo na yan, na kapag na-hit natin yung available na average daily balance na up to 50,000, ibig sabihin magkakaroon tayo ng karagdagan na 21.5% na additional interest. 30 days din ang eligible number of days at 360 days naman for a calendar year. Kaparehas ng computation natin kanina, 500,000 times 21.5% times 30 days divide sa 360 days, ang makukuha natin na interest income, dagdagan ko lang to ng 2 zero, ay 8,958 pesos mga kapeso. Pero syempre, meron na naman tayong 20% na withholding tax. Kaya yung 8,958 pesos natin, gagawin natin na 80% lamang ang makukuha natin. Ngayon, 8,333 pesos ang kinita natin for the month of November. Ilagay na natin siya dito sa cash tracker natin kung magkano yung interest income na nakuha natin noong November. Ngayon mga kapeso, kailangan natin itong ilipat sa December sa SeaBank account natin. So mas maganda may CIMB ka at SeaBank. Ito talaga ang good partnership natin. Mamaya explain ko sa inyo bakit nyo kailangang ilipat sa SeaBank nyo on December. Ilagay natin dito ngayon ang starting capital natin, 508,000 pesos na. Hindi na 500,000 kasi nakuha na natin yung interest natin sa CIMB. Ngayon, i-compute na natin yung sa SeaBank natin. Kung matatandaan nyo mga kapeso, sa SeaBank natin, ang interest income dyan, daily basis. So ilagay natin ngayon dito ang starting deposit natin na 508,000 pesos. Pero, ganito ang pagkakaiba sa CIMB. Meron sila na 400,000 pesos mo, kikita yan ng 4%. In excess of 400,000, 3% naman ang kikitain. I-compute natin mga kapeso ang ating daily interest sa SeaBank. 508,000 or 400,000 pesos times 4% natin times 1 day, hindi na natin siya isasama kasi alam naman natin na 1 day talaga ang makukuha niya. Divide natin yan ngayon sa 365 days. Diba sa CIMB, 360 days? Sa SeaBank po, 365 days naman ang ginagamit nila. Ilagay na natin ngayon dito ang in excess of 400,000 pesos. So yung panimula natin na 508,000, i-minus natin ngayon yung 400,000 pesos.
Ngayon, yung 108,000 natin, kikita naman yan ng 3% mga kapeso. I-divide natin sa 365. 8.9 naman ang kikitain niya. Kaya ang total gross interest mo nung araw na yon ay 43.84 plus 8.9 pesos, 52.74. Pero kasama din dyan syempre ngayon ang withholding tax na 20%. Kaya 80% na lang ang mapupunta sa'yo nung araw na yon. 42.19 pesos. Ngayon, tuloy-tuloy na nandun yung 508,000 natin hanggang matapos ang December. By end of December, 1,309 pesos ang kinita natin as interest income. Ilagay natin yan ngayon dito sa tracker natin mga kapeso. 1,309 pesos. Ngayon mga kapeso, by January, ililipat naman natin or ika-cash transfer naman natin to InstaPay dito sa ating CIMB. Libre ang transfer mga kapeso from our CBank to CIMB. Ganun din sa CIMB going to CBank. Ngayon, ang panimula natin sa CIMB natin ay 509,642 pesos na. Bakit natin kailangan na dalawa ang bangko natin? Kasi mga kapeso, para maging subject ka sa additional interest rate ng CIMB, dapat mag-grow yung average daily balance mo. Ngayon, ang previous monthly balance mo sa CIMB ay 0. Kasi, di ba nilipat natin siya sa CIMB? Kaya ngayon, ang panimula mo ngayong January ay nagkakahalaga ng 509,000 pesos. Ititreat yan ngayon na CIMB as a new amount or bago nating panimulang deposit. Kaya ititreat niya na nag-grow ngayon yung investment natin sa kanila. Ngayon mga kapeso, ganun pa rin yung computation. Yung base amount mo, 3.5% at ang natitira naman na 12%. Ganito naman ang magiging interest income natin sa end ng January. Ilagay na natin yan dito sa cash tracker natin mga kapeso. So ilalagay ko dito ngayon yung kinita natin na 5,441 pesos. Ngayon, ang kabuuan ng kinita natin 515 pesos. Ilipat mo ulit yan sa CBank mga kapeso. Libre naman ang pagtatransfer. Ngayon sa CBank, araw-araw na namang kikita yung pera natin na nagsisimula sa 515,000 pesos. Bawas ng 400k at ang natitira ay subject naman to 3%. Ngayon mga kapeso, kumita ka ng 1,194 pesos. Ilagay ko siya dito sa kinita natin. 1,194 pesos. 516 pesos. Lipat mo ulit sa CIMB. Ngayong March mga kapeso, 12% naman ang promo nila. So ilagay natin dito yung natitira nating pera o yung pera natin sa cash tracker natin. Ililipat natin from CBank papuntang CIMB. Kikita na naman yan mga kapeso ng 4,267 using the 12% interest rate ni CIMB for March. 4,267, ilagay natin dito sa cash tracker natin mga kapeso, yung kinita natin. Sabihin natin mga kapeso na halimbawa, natapos na yung March, inilipat mo ulit sa CIMB, sa CBank mo, magkano ang magiging interest mo ngayong April. Ganun ulit ang computation natin. Ang kikitain mo na dyan ngayon mga kapeso, ilipat mo lamang dito muna yung natitira natin na CBank amount. So ilalagay ko siya dito, yung panimula natin na 520k. Kaya ang magiging interest income mo ngayong April ay 1,291 pesos. Ilagay ko siya dito mga kapeso. Sabihin natin ngayon mga kapeso na itutuloy-tuloy natin siya hanggang October 2025. Estimate lamang natin to mga kapeso, hindi sure na palaging 12%. Depende sa kasi sa CIMB kung magkano ang interest rate na gusto nilang ipromo every month. So subukan natin mga kapeso, assuming na 12% pa rin ang gagamitin nila ngayong month of May. So ang gagawin natin, ililipat ko siya dito. Yung simula natin na itatransfer natin from CBank, ganito naman ang magiging interest. Assuming mga kapeso na 12% so ilipat ko siya dito. Ngayon, 526,000 na ang ililipat natin sa CBank for the month of
June. Ilagay ko siya dito mga kapeso. Ilagay muna natin dito, for the month of June, ang kikitain natin ay 526,000 pesos. Kaya, ang magiging interest mo naman dyan mga kapeso ay 1,302 pesos. Ilipat ko siya dito mga kapeso. Again, lipat na naman natin sa CIMB for the month of July. Assuming ulit mga kapeso na 12% ulit ha, iba-iba ang promo ni CIMB. Nag-a-assume lang tayo na may 12% promo ulit. 4,360 pesos noong July. So, tapusin natin. Inilipat ulit natin sa C-Bank natin for the month of August. Ilipat ko yung 531K mga kapeso. 531,000 pesos, nilipat natin siya at nagka-interest na naman tayo ng 1,357 pesos. Lagay natin yan dito sa tracker natin mga kapeso. Ang kinita natin for the month of September or end of August ay 533K. Yan yung magiging panimula natin dito sa CIMB. Assuming ulit na 12%. Pero sana mas mataas para mas malaki ang kitain natin. 4,407 mga kapeso ang kikitain natin na interest income. Ngayon, 537,000 pesos ang kinita natin na in total na kasama ang interest at principal. 537 pesos ang gagamitin natin sa last tranche natin ng 12-month period natin. Ang makukuha natin na interest income mga kapeso ay 1,368 pesos, sabi dito sa ating computation. Kaya mga kapeso, in 12 months, bibilangin natin November hanggang October, ang total interest income na kinita natin ay 38,948 pesos. Kung tutuusin mga kapeso, yung interest income natin, i-divide natin yan dito sa puhunan natin sa panimula ng taon na 500,000 pesos, kumita tayo ng 7.79%. Naka-net of tax na yan mga kapeso kasi binawas na natin kanina. Ito lang maganda dito. Halimbawa, bigla nagka-emergency ka, bigla mong kailangan yung pera. 'Di ba? Every month pwede mong i-withdraw ka agad just in case of emergency. Baka may katanungan ka mga kapeso, just drop your question below.